Tayo magtagal, minamahal, praise God. Nandito tayo sa pakinig ng salita ng Diyos at dalhin po sa ating beloved preacher, Joshua Dominguez. I bless you, beloved co-preacher, Eugene, Sarita. Amin, mahal tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. There's Heavenly Father, there's Jesus. I thank you so much for our service, for MC Joyful solemn song, testimony giving, most of all your presence, among our midst. Once again, give our throne of grace. We say, God, please forgive us. Please, my beloved Pastor Will Disper Almeida, pagpalayan mo na lang salita o Diyos. Nagana aking wala pong magawa, naway kamag-anwent. Alisin ang mga hadlang gawa ng kaaway, demons of hindrances, demons of doubts and belief. Cast out from his right now in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At mabalik po tayo sa ating mga upuan at pinapaabot po natin ating pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal, pagdakila, pagsamba, pagpupugay, pagpupuri ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Malakas sa balakpak para sa ating dakilang Diyos. And double honor to our beloved parents in the Lord, and we always cherish the blessed teaching and preaching of our beloved son Pastor Lina Comal Almeida, beloved Pastor Willis Rod Almeida, and to our beloved Almeida family. So, pinapaabot po natin pagbati. At sa lahat ng mga kabatiran, dito po sa dako ng Vitalo San Fernando, magandang gabi po, mga beloved co-workers, co-preachers, lahat po ng naabot ng ating tinig, mga beloved viewers, magandang gabi po sa ating lahat. Palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Praise God at salamat sa ating mahal na Panginoon at tayo naman po'y nagkakasama sa araw na ito, araw ng Miyerkules. Salamat. Tayo pinahawakan na ating mahal na Panginoon, pinagpapala sa lahat ng bagay. Although hindi man tayo karapat-dapat mga minamahal, sino tayo? At kinahabagan ng ating dakilang Diyos mula sa lusak ng kasalanan, pinagaling ang ating mga karamdaman, nilutas sa ating mga problema, at binago yung ating mga buhay, at natuto tayong magpasalamat, magpuri, magsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Ay wala po tayong maiganti sa Diyos, mga minamahal, at patuloy lamang po natin luwalhatiin ang kanyang banal na pangalan. Palakpak sa ating dakilang Diyos. Ating po topic ngayon about separation from wrong teaching and activity. Paghiwalay sa maling turo at gawain. Sa mga minamahal, lagi nating narinig ang banal na kasulatan. Lagi nating narinig dito sa banal na pulpito ang mga na kay Kristo ay bagong nilalang. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. So mga minamahal, makilala po natin yung na kay Kristo. Dahil mayroon pong pagbabago. Kahit hindi nasabihin mga minamahal, makikita po natin yan, yung pagbabago ng kanilang buhay. Kaya mapalad tayo na isa po tayo sa pinili ng ating mahal na Panginoon. At andito tayo sa tamang turo, mga minamahal. Tinuruan tayo ng ating mahal evangelista, Will Disper Almeida, kung ano po yung marapat natin gawin. Araw-araw sa ating mga buhay, nung ating pong itong sinusunod, mga minamahal, pinagpala po tayo hanggang sa mga oras ito. Bawat isa sa atin ay nagtamasa ng mga biyaya at pagpapala na galing sa ating mahal na Panginoon at yung ating mga ginagawa hindi na po katulad nung mga wala pa tayo sa buong katotohanan. So nagbabago na po mga minamahal at yan po ay ating pinasalamatan sa ating mahal na Panginoon. Palakpak para sa ating dakilang Diyos. Kaya kung walang pagbabago, so hindi po tunay na gawain. Kaya ang salitang separation o separate na isinali natin sa salitang paghihiwalay ay ito po'y nangangahulugan ng paglayo
o di pakikihati. So mga minamahal, dapat lamang na layuan natin yung mga dapat natin iwasan sa ating mga buhay, mga minamahal, dahil naranasan po natin nung wala pa tayo sa ating mahal na Panginoon, lalo na yung mga barkada natin, na talagang nakikita po natin yung mga ginagawa at yun din po ang ating ginagawa. So, dito, binago na tayo ng mahal na Panginoon, so wag na po tayong makihalubilo o makisama. At minamahal, lalo na sa araw ng panambahan, so kung maaari, sila po yung isama natin. Kung maaari, mga minamahal, sila po yung dalhin natin sa ating banal na gawain. Para sila din po ay magtamasa ng mga pagpapala na ating mga natanggap. Amen po ba? Kasi naalala ko, mga minamahal, mayroon tayong kapatiran doon sa loob ng jail, sa may Lapu-Lapu, nung tayo'y nag-Bible study doon. Mayroong nasib doon na pinagkatiwalaan na natin dahil nakikita po natin yung pagbabago ng kanyang buhay. Active po siya sa gawain natin sa loob. Kaya sabi niya, Brad, ipag-pray ninyo ako na ako'y makalaya sa walang problema. Iyon ang trabaho namin, laging manalangin sa inyo. Kaya asahan namin, pagka napalaya na kayo, o nakalaya na kayo, kailangan hanapin ninyo ang gawain. Marami tayong mga gawain dito sa Cebu. Dito sa Lapu-Lapu, mayroong gawain. Yan, sinabi namin mga minamahal. Ay noong time na siya ay nakalaya na po, grabing tuwa niya, mga minamahal, dahil siya po ay nakalaya na po. Na hindi niya akalain na makalaya siya dahil sa kanyang sentensya, mga minamahal, na talagang matagal pa, na hindi niya akalain na makalaya siya ng mga panahon na yon. Pero nakalaya siya, hindi niya sinunod yung mga bilin ng mga manggagawa o mga preachers. Nangyari mga minamahal, mga isang buwan, nakabalik siya doon sa loob. Masaya, siyempre kami, nalaman namin, nakalaya na. Sige, talagang natutuwa tayo dahil nakalaya na. May kapatiran tayo. Inisip namin, hanapin yung gawain. Yun pala, hindi po niya hinahanap ang gawain. Ang nangyari mga minamahal, yung hinahanap na yung kanyang mga barkada. Sabi ng kanyang mga barkada, sumama ka sa amin. Malaking pera to. Sabi niya, hindi, binago na ako ng mahal ng Panginoon, ayaw ko nang sumama sa inyo. Hindi ka naman magtulak, kami lang. So, kami na bahala. Basta sumama ka lang, kahit tagabantay ka lang, bilang barkada. Mga minamahal, siya po ay sumama. Nung sumama siya, nagkaroon ng habulan. Dahil nalalaman ng mga nasa batas, minamahal, na sila po ay nagtutulak. Kaya pinaghahabol po sila. Isa po siya, mga minamahal, na nahuli. Kaya nakabalik sa loob ng bilangguan. Kaya grabe yung pagsisisi niya. Hindi na sana niya ginawa. Sabi niya, nagkamali ako, Brad, hindi ko sinusunod yung mga bilin ninyo, yung mga sinasabi ninyo, hindi ko sinusunod. Kaya mga minamahal, pag sinusunod natin, lalo na ang kalooban ng Diyos, talagang hindi po tayo mapapahamak. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Mapapahamak po yung buhay natin, mga minamahal, pag hindi po tayo sumunod sa banal na kalooban ng Diyos. So, ang mga faithful ay dapat ay hiwalay sa sanlibutan. Ang mga faithful in Christ ay isang lahing hinirang. Mga hinirang at tinawag mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. May verse po dyan, mga minamahal. 1 Peter chapter 2, verse 9. So, ang mga faithful in Christ ay isang lahing hinirang. So, ang mga tunay na mananampalataya ay mga manlalakbay. At ang kanilang mamamayan ay hindi sa daigdig na ito, kundi sa langit.
Amen. Kaya hindi masyadong importante sa atin yung mga bagay na nandito sa lupa. Di ba? Napansin nyo ba? Habang tayo tumatagal sa paglilingkod, hindi masyadong importante sa atin. In time of, during panambahan, lagi tayong nandito, mga minamahal. Kahit ano yung mga activity, gawain sa labas, mga minamahal, mga importante, minsan iniwan natin para makadalo tayo sa gawain dahil ito yung mas importante sa atin, ang paglingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen po ba? Bilang mga Kristiyano, mayroon tayong patakaran sa buhay. Na dapat po natin tandaan, mga minamahal, ano man po ang ating ginagawa, may pagpapasalamat sa Diyos. Amen po ba? Di ba, bawat ginagawa natin, may pagpasalamat sa mahal na Panginoon. Dati, kain na kaagad tayo, hindi tayo magpapasalamat. Pagising natin sa umaga, hindi tayo magpapasalamat. So ngayon, yung buhay natin bilang Kristiyano, bawat ginagawa natin ay may